Hello Kathden fans! So, ganap na sa backstage at saka twinning na naman ng Kathden mga kasambreros, no? Natin itong twinning mga kasambreros. Ang galing ni Mark Prin, no? Shout out sa kay Mark Prin sa TikTok. Na pagtagpi niya dito yung yung parang twinning na style na naman ng damit ng Kathden mga kasambreros. Yung parang sweatshirt siya. Tapos, yung kay Ma'am Catherine, gray lang siya. Tapos kay Sir Alden ay puti, no? Pero yung style ng kanilang damit ay pareho. Tapos, ang kulit ng ang kulit ng caption niya dito, sabi niya, "Oh my Kathden, di talaga kayo maubusan ng couple, ha?" Couple shirt na naman sila mga kasambreros, couple na damit mga kasambreros. So, itong kay Sir Alden ay sa white flower niya, no? Tapos itong kay Ma'am Catherine naman ay papunta siya ng IV clinic mga kasambreros para magpa-facial treatment, no? So tahimik lang talaga at saka nag-uusap lang sila sa kanilang mga damit, sa kanilang mga suot mga kasambreros. So low-key lang talaga ang Kathden mga kasambreros, no? Oo nga, nasabi ko, ang galing talaga ni Mark Prin, no? Ang galing niya mag-imbestiga at saka parang detective siya mga kasambreros, no? Na alam niya yung mga couple shirt, yung mga damit, yung mga detalye, and so on mga kasambreros. So kung kaya nagpapasalamat din tayo kasi magagaling ang mga detectives ng ng Kathden mga kasambreros, no? So hayaan na nating low-key na nag-uusap sila sa kanilang mga sinusuot at saka sa kanilang mga ginagawa, no? Na parehong busy sa projects at parehong single, ha? Proud na single kasi alam niyo na, no? Ang mutual agreement na gantong taon, ganto ganyan. So ganon mga kasambreros ang dapat na labanan. So yun, hayaan na natin mga kasambreros, no? And then ito, so dun sa Eduk Circle may ganap pala backstage, no? Ngayon lang kasi na post ito mga kasambreros. Inabangan si Ma'am Catherine, of course, no, sa backstage mga kasambreros, kasama dito si kuya niya Ding Dong. At saka yun, parang siguro si Sir Ding Dong na yung papasok, tapos nagpaalam na siya kay kuya niya Ding Dong na mauna na siya, ganon. So tapos niyakap niya pa dito si Ma'am Marian Rivera mga kasambreros. So nagpang-abot pala sila, no, sa backstage mga kasambreros. Akala kasi, di ba, hindi sila sabay-sabay na tinawag at saka wala silang dito sabay na picture mga kasambreros or magkakasama. Pero yun, nagpang-abot pala sila mga kasambreros dun sa Eduk Circle mga kasambreros. So nakakatuwa naman kasi alam natin na ang dong niyan na ito ay lalo na si Ma'am Marian ay tulay ng Kathden, no? Hindi pwedeng alam na naman si Marian at saka si Alden ay talagang mag-ate na ito, no? Nagkukulitan mga kasambreros. So dito hindi pwedeng hindi sila tulay or hindi siya tulay sa Kathden. So siguro humingi ng advice, no, sa atin niya tsaka kuya na si Alden humingi ng advice kay Marian or kay Ding Dong, tapos si Kath naman ganun din. So ganun ba, di ba, may mga ganun naman talaga na ihingi ka ng advice sa mga nakakatanda, sa mga mas nauna na sa'yo, ganun nga kasi siyempre na Dong yan ay may pamilya na sila, may anak na. So ang Kath din ay siguro nagtatanong-tanong yan sila mga kasambreros na ganun kaya ate at saka kuya niya Ding Dong, no? Ang cute lang mga kasambreros. And then ito, next item natin mga kasambreros. So kagabi ay umattend para si Sir Alden, no, ng Manila Fame 2025. Tapos parang ito, parang mga furnitures. And ang sinuportahan na dito ay yung kay Jed Yabut na furnitures mga kasambreros, na kung saan ay pumunta nga siya doon mga kasambreros. So ito po ay parang parang expose. Tawag dito, parang kahapon or 16 pa siya actually nag-start hanggang ngayong araw mga kasambreros. So Sir Alden dito ay siguro tumitingin-tingin siya ng pwede niyang bilhin para dun sa kanyang bagong mansion or bagong bungalow mga kasambreros, no? So naka-brown siya dito at saka naka-glasses. Tapos pansin ko parang ito parati yung kanyang suot kapag tumitingin ng mga furnitures mga kasambreros, kasi dun sa scavulini nga niya, di ba? Parang brown na something dark na rin yung suot niya mga kasambreros.
So napapansin ko lang, siguro may significance na naman ito at saka may connection kay kay Mama Catherine mga kasombreros. So dito ay tumitingin-tingin siya. Tapos tayo sa World Trade Center pala ito mga kasombreros, no? So nakapunta na rin ako diyan dati sa World Trade Center. Parang ano siya, sequence or parang 3 araw mga kasombreros. So dito ay kanya si Sir Pat, no? Parang pin-remote niya yung ng Manila Fame mga kasombreros. So Sir Pat ay nag-post din dito, no? Sabi niya dito, I couldn't be prouder of my dear best friends, Jed Yabut. Okay. So si Jed Yabut pala ay part ng kanya part ng designer team din ni Sir Pat Kaunan for making Alden Richards' dream house come to life. Can't wait to see everything. So baka kukuha rin sila dito ng mga designs tapos ilalagay niya doon sa bagong bahay na pinapagawa nga ni Phenomenal Box Office Cinema King. So pinagtagpi-tagpi na niya yung mga iipunin na niya yung kanyang mga gagamitin doon mga kasombreros. And then ito, so ang cute nito, no, kasi na kahapon ng isang fan on this day, no, October 17, 2024. Ito yung time na nag-press con pala ang Kathleen, no? Nung time na ito ay parang tinanong sila Alden at saka si Ma'am Catherine na kung ilang % na ba yung pagiging close nila sa bawat isa. So yun nga, si Ma'am Catherine na 87, tapos si Sir Alden naman ay 100. Tapos tinanong siya dito ng kung anong favorite na color ni Ma'am Catherine, and of course alam ni Sir Alden na green. Tapos si Ma'am Catherine naman ay tinanong si Alden kung ano yung tinanong siya ni Alden kung anong favorite color niya, and then sabi niya ay blue. So yun mga kasos. Ang kulit ng dalawang to kasi nga 87 tapos 100. So ang cute ng dalawang ito. So naalala ng ng isang fan na ito nga yun, October 17, 2024. Ang cute kasi ang TikTok, ang Facebook ay nagre-remind siya gantong taon ka, gantong pet. So ang lang, so ito po ng ang Kathleen mga kasombreros in one frame. Pero lang kung magsasama pa sila soon mga kasombreros. So abang-abang lang tayo talaga kasi ang Elena 1944 parang lahat ng Kathleenatics ay nagtataka rin, no, kung bakit matagal yung Elena 1944. So si Sir Renato Husayan ay meron din siyang parang clue na magiging part si Sir Alden ng production at saka cast mga kasombreros ng Elena 1944. So aabangan natin yun mga kasombreros, no? Talagang inaayos lang ang mga papers. Gugulatin na lang tayo mga kasombreros. And then ito, so next item natin mga kasombreros. So ang isang Kathleen admin, no, parang pinagtabi niya yung Kathleen mga kasombreros. October 16 naman ito, 2024. Yung kanilang pinost naman yung pinost ni Catherine at saka yung pinost ni Alden mga kasombreros sa kanilang Instagram stories or Instagram posts na October last year, no, October 16 parang petsa on this day din po. So si Sir Alden ay yung parang brilliant skincare niya. Tapos si Ma'am Catherine naman ay yung kanyang Colgate mga kasombreros. So ang cute lang kasi parang nare-replay at saka nare-recall mga kasombreros yung mga dati nilang pinost last year. So ang cute lang po mga kasombreros, no? So yan po. And then ito, last item natin. Ang cute na ginawa ng dito, no? Parang siya, charcoal painting. Black and white mga kasombreros na si Eduardo. Pero alam ko last year pa ito, no? Parang nirecall lang din ng isang Alden admin mga kasombreros. So si Eduardo dito ay yung kanyang character, no, sa Pulang Araw mga kasombreros. Alright, sinasya sa ating Kathleen items, ha. Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. Today is October 18, 2025. Nako, Saturday na po, ha. Enjoy your weekend so far. Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. At para po sa ating Word of God is sobrang ganda po nito, ha. Karapat dapat na purihin. Psalm 117 verses 1 to 2. Praise the Lord, all you Gentiles. Laud him, itaas daw siya, all you peoples, for his merciful kindness is great toward us, and the truth of the Lord endures forever.
Praise the Lord. Napakaganda po ito mga kasambreros ha. So ang Psalm 117 actually ay dalawang verses lang po ito. So isa ito actually sa pinakamaiksing chapters no sa Book of Psalms or sa mga awit or salmo mga kasambreros. So buong chapter na po ito ng 117 kasi dalawang verses lang sila. So ito po ay napakagandang reminder. Hindi lamang siya para sa mga hintil, hindi lamang ito para sa mga Gentiles, mga kasambreros sa Israel, kundi ito ay para sa ating lahat no, na mananampalataya, mga believers na mga faithful believers ng Panginoon na nasa langit. So sasabi nito, itaas natin siya, lahat ng tao, no peoples, no tribes, all groups mga kasambreros no, kasi ang kanyang merciful kindness ay great, no, dakila para sa atin. At ang katotohanan ng Panginoon ay tumatagal at nagtatagal habang buhay, walang wakas no, forever and ever ito mga kasambreros. Praise the Lord. So this beautiful verse from Psalms 117 verses 1 to 2 serve as a universal call no sa atin mga kasambreros, sa lahat ng nations na kailangan magtipon-tipon tayo. Hindi man physically, maaring sa online, maaring sa TikTok no. Natutuwa ako kasi pag may nag-live minsan ng mga ibang lahi, nagjo-join ako no. And dito mo nakita talaga yung unity ng salita ng Panginoon, ng Espiritu ng Panginoon na hindi ko man sila kilala, ay kapag ako ay nag-join and then we have this one spirit agad mga kasambreros because may iisang scripture, may iisang salita ng Panginoon, may iisang Biblia, may iisang Espiritu, may iisang Diyos na pinag-uusapan no. May isang Messiah, the Lord Jesus Christ mga kasambreros na tema or topic mga kasambreros. So anything that deals with God, kahit na anong lahi, anong tribo, kapag nagtipon-tipon ay nagkakaroon ng unity, that's the work of the Holy Spirit of God mga kasambreros no. So ang verse na ito ay nagre-remind sa atin ng ng grabing kabutihan, great goodness, no mercy mga kasambreros ng ating Panginoon na nag-extend beyond borders. Yung kanyang awa, yung kanyang pag-ibig, yung kanyang kadakilaan ay wala pong boundary, walang limit, walang border mga kasambreros. Kasi di ba pag sa lupa, hanggang dito lang yung kay Roberto, ito naman para kaya Candelaria, hanggang dito lang 1 hektarya, sa'yo parang 2 hektarya, sa'yo 3 hektarya. So may boundary mga kasambreros. So kapag pumasok ka doon sa kanilang teritoryo na walang sa kanilang lupa na walang pahintulot, ay pwede kang trespassing no. So ganun siya mga kasus. Pero ang Diyos natin ay walang hangganan. Ang Pacific Ocean na sobrang laki mga kasama, sa pinakamalaking ocean sa buong mundo, ay may hangganan no. Pero ang Diyos po natin, ang kanyang awa, ang kanyang pag-ibig ay wala pong limit, walang border mga kasambreros no. Yung kanyang goodness no, nag-extend beyond borders, languages, and cultures, embracing all people regardless of their background or beliefs. So yun nga no, yung walang isa pa dito is hindi siya tumitingin kung ikaw ay isang Ilocano, ikaw ay Amerikano, German ka ba, Nigerian ka man, Iraqi ka man. Hindi siya nakatingin din mga kasunod. As long as you have faith, mga kasunod, pananampalataya tayo, meron tayong sumusunod tayo sa kanyang salita, meron tayong love, and we possess His characters mga kasambreros, na meron tayong love, joy, peace, patience, kindness, gentleness, goodness, humility, caring mga kasunod, and so on. So qualified tayo dito mga kasambreros na magpuri at saka sumunod sa kanya mga kasambreros. So kasi karapat dapat siyang purihin. This message emphasizes the inclusivity of God's love and the invitation for everyone from every corner of the world to join in worshiping Him. Reflecting on this verse prompts us to contemplate the magnitude of God's love and faithfulness that transcends human understanding. So it challenges us to consider how we can unite with others regardless of our differences, to acknowledge and celebrate the greatness of our Creator. So ito yung sasabi ko na minsan nagla-live sa TikTok, no? May mga nagla-live sa SOCNED, mga sa social media. Kapag tayo ay nag-join, no? Kasi lalo talaga, dito ko talaga na mas lalo na-appreciate yung pag nag-join ako ng kahit nga sa mga Amerikano, no? Talagang kahit gabi sa kanila, nag-Bible study sila doon, tapos dito araw, join kasi talagang welcome, no? You're welcome, no? So nandun mo nakita na kahit na hindi siya physical or
talagang literal na church mga kasembreros, kasi ang church naman hindi naman yung physical building hindi naman yung infrastructure no, hindi yun mga kasembreros. Ang church po ay pinagtipon-tipon or pinagsama-samang mga mananampalataya. Kunwari ako, isang mananampalataya, tapos may isa pang mananampalataya, o kahit may isa pang mananampalataya. So kahit 5, 3, 10, kahit nasa ilalim ka lang ng mangga, kahit nasa ilalim ka lang ng puno, kapag kayo ay mananampalataya, church na po yun na may tuturing. So it's not the physical building ha, tandaan po natin, ang church po ay ang mga nagtipong-tipong mga mananampalataya at nag-glorify sa ating Panginoong Jesus. So ganun po siya. So regardless of our differences mga kasembreros, ay nag-unite no, dahil sa ating nag-iisang Diyos at manliligtas mga kasembreros. Through this verse, we are encouraged to see the beauty and diversity and the power of coming together in worship and gratitude for the blessings we have received from God. Let's ponder on the significance of this verse and how we can embody its message in our interactions with people of different backgrounds and beliefs. So napakaganda ito mga kasembreros, kasi kahit sa bahay natin, huwag na tayong lumayo, no? Yung unity, yung bond, yung peace, yung kung pa close kayo sa bawat isa because of the Spirit of the living God. So sabi dito sa Psalms 117, praise the Lord all you nations, extol Him all you people. Serves as a powerful invitation to worship and knows no bounds. It beckons individuals from every corner of the earth to lift their voices in adoration of the Almighty, underscoring the expansive reach of God's love and the unity that comes from acknowledging His sovereignty. So yon mga kasembreros, talagang isang napakagandang reminder nito sa atin na kasi ang tao minsan mas gusto pa nating yung material agad nandyan, tapos nakakalimutan natin pasalamatan, no, at saka dakilain ng nag-iisang Diyos. Kunwari may isang pasalubong, may isang inanay mo galing sa palengke na talagang yung una mong tinitingnan, di ba, yung pasalubong, tapos excited ka makita yung pasalubong, excited kang kumain ng pasalubong, pero hindi ka nagpasalamat, no? At hindi ka nagpasalamat sa iyong magulang or sa nagdala ng mga kasembreros. So parang ganon, diretso ka na agad dun sa may pasalubong, pero nakalimutan ng pasalamatan ang nagdala ng pasalubong. So ang tao, parang mabilis lang sa blessings, pero wala na siyang panahon na magpasalamat dun sa nagbigay ng blessing. So we are giving more value sa blessings more than the blessor, which is God nga mga kasos. Hindi dapat ganun ha. Dapat una natin pinapasalamatan ng Panginoon ang nagbigay ng blessings mga kasunod more than the blessings that He has brought for us mga kasunod. In a world marked by division and discord, the timeless message of Psalm 117 remains relevant and poignant. It serves as a poignant reminder of the all-encompassing nature of God's love, which transcends human barriers and unites believers in a common purpose. This psalm challenges us to look beyond our differences and come together in worship, recognizing the unifying power of God's love and faithfulness. So, yung unifying power, sobrang lakas nun mga kasembreros. Ito ay talagang parang nangyayari din talaga ito sa mga politiko, no? Kapag meron silang unifying power, power of the people ba, no? Doon doon nakikita yung puwersa at lakas ng masa. So kung ang isang politiko or ang isang public servant ay marami siyang tao na unify mga kasembreros, ay sigurado at check na mananalo ang taong or ang politikong iyan mga kasembreros. So as simple as that. So as a final thought, ang Psalms 117 verses 1 to 2 ay kailangan maging spreader tayo, no? Tayo rin po ay maging kasangkapan ng pagpalaganap ng pag-ibig at saka faithfulness ng ating Panginoon, kagaya ng isang wildfire mga kasembreros, igniting the hearts of those near you. Napakaganda ng verse na ito mga kasembreros. Pero in the meantime, ay yan lamang po sa ating salita ng Panginoon, no? Nawa po ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, no? At saka spirit of praising God, at saka papurihan siya parati. In the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. See you sa next segment mga kasembreros, and paalam po.